Magandang gabi po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Tino mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 11 p.m. So itong si Tino ay over the coastal waters na ng Loreto, Dinagat Islands. May taglay na lakas na hangin na 150 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot ng 205 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Nananatili pa naman po itong si Tino sa ating typhoon category. Sa ngayon, meron din tayo other weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Isa na dito ang northeast monsoon, pati na rin ang shear line. Na ito po yung shear line, ito po yung nagdadala ng mga pag-ulan ngayon dito sa Metro Manila at mga karatig lugar natin. Samantala, meron tayong binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 8 p.m., ito'y huling namataan sa line 2,175 kilometers east ng northeastern Mindanao. Kung makikita natin sa ating satellite image, nakapula na po itong bilog, meaning mataas na yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero hindi pa naman po natin inaasahan na ito'y magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin inaasahan na papasok ng PAR within the next 24 hours. Sa ngayon po, magpo-focus po tayo dito sa bagyong si Tino. Para naman makita natin ng mas maayos itong bagyong si Tino, gamit yung radar image natin from G1 Doppler radar, kung makikita natin, meron ng mata ito gamit sa radar itong si bagyong Tino. At hindi po ito naglandfall dito po sa may Dinagat Islands at Homonhon sapagkat ito'y tumawid sa gitna po ng dalawang lugar po na aking nabanggit. Sa ngayon, kung makikita natin sa satellite image natin, yung eyewall po netong bagyong si Tino ay tumatama na dito sa may Dinagat Islands, dito sa may Homonhon Islands, pati dito na rin sa may Southern Leyte. Inaasahan po natin mamayang bandaling araw, posible ang landfall niya sa anumang parte ng Leyte or ng Southern Leyte. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, lalo na po itong natatamaan ng kanyang eyewall dahil sa ngayon po nakakaranas na po sila ng malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pag-ulan. Ito naman po yung track na itong si Bagyong Tino, nananatili naman na typhoon category ito pahabang patawid ng ating kalupaan. So nakikita natin, ito yung expected nga maglandfall sa Leyte or Southern Leyte mamayang madaling araw at inaasahan natin tatawid ito ng Visayas patungo ng Northern Palawan. So yun po, typhoon category pa rin po ito si Tino habang patawid ng ating bansa. Kaya inaasahan pa rin po natin yung mga malalakas na hangin, pati na rin malalakas na mga ulan. So iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa may Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Para naman sa ating tropical cyclone wind signal number 4 dito sa extreme southeastern portion ng Eastern Samar, western na southern portion ng Leyte, southern Leyte, northern portion ng Cebu, kasama na ang Camotes Island, northeastern portion ng Bohol, pati na rin northernmost portion ng Negros Oriental, northern portion ng Negros Occidental, Guimaras, Dinagat Islands at Siargao at Bukas Grande. Ayun po, ito po yung naging track po niya kung saan po tumawid nga po ng pagitan nito ng Homonhon Islands at Dinagat Islands itong si Bagyong Tino. Kaya nakakita po natin signal number 4 po dito sa ilang bahagi po ng Visayas dahil dito po siya posibleng tumawid. Kaya inaasahan po natin, nakakaranas na rin po itong mga lugar na ito na malalakas na hangin at mga lalakas na mga pag-ulan. Signal number 3 naman sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, central portion ng Leyte, extreme northern at central portion ng Cebu, kasama na ang Bantayan Islands, central at eastern portion ng Bohol, northern portion ng Negros Oriental. Signal number 3 din sa central portion ng Negros Occidental, Iloilo, southern portion ng Capiz, central at southern portion ng Antique, pati na rin sa nalabing bahagi ng Surigao del Norte.
Signal number 2 naman sa southern portion ng Masbate, Romblon at Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan kasama na ang Cuyo Islands at Calamian Islands, central portion ng Eastern Samar at central portion ng Samar, pati na rin sa nalalabing bahagi ng Leyte, Biliran, rest of Bohol, rest of Cebu, central portion ng Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, rest of Capiz, Aklan, rest of Antique, kasama na ang Kaluya Islands, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Sur, northern portion ng Agusan del Norte, pati na rin sa May Camiguin. Signal number 1 naman dito sa Albay, Sorsogon, rest of Masbate, kasama na Anticao at Burias Island, southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, rest of Romblon, rest of Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, central portion ng Palawan, kasama na ang Cagayancillo Islands. Signal number 1 din dito sa Northern Samar, rest of Eastern Samar, rest of Samar, rest of Negros Oriental, rest of Surigao del Sur, central portion ng Agusan del Sur, rest of Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. Yun po, meron tayong signal number 4 at inaasahan din po natin habang patawid po ng ating kalupaan itong si Bagyong Tino ay madadagdagan. Ito po mga signal number 4 din po natin at mababawasan naman po pagdating dito sa eastern section ng ating bansa. Pero wag po tayong pakampante dahil malawak po itong si Bagyong Tino kaya inaasahan pa rin po natin yung kanyang epekto. Para naman sa magiging paulan na dulot nitong si Bagyong Tino, gayon din kung makikita natin kanina dun sa ating signal, tropical cyclone wind signal, same areas po ay makakaranas ng malalakas na mga pag-ulan. Above 200 millimeters of rain po dito sa may Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Cebu, Guimaras, Capiz, Iloilo at Aklan para ngayong gabi hanggang bukas ng gabi. So dito na pagdating dito sa taas, kung makikita natin, wala pong direktang epekto itong si Bagyong Tino dito sa atin dito sa may Northern Luzon, pero ito po ay direct ng epekto ng shear line or yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Kaya naasahan din natin posible yung 50 to 100 millimeters of rain dito sa Cagayan, Isabela at Aurora. Sa malaking bahagi po, makikita natin may mga pag-ulan din tayo maitatala dulot na itong si Bagyong Tino, lalo na po pagdating dito sa may Bicol region, Palawan at malaking bahagi ng Mindanao. Para naman bukas ng gabi hanggang Wednesday evening, ito po yung pagtawid na netong si Bagyong Tino. Kung makikita natin, nabawasan na yung mga nakikita nating above 200 millimeters of rain. At dito na lamang ito sa may Antique at Palawan. Pero inaasahan pa rin po natin 100 to 200 millimeters of rain. Dito sa Aurora, dulot po ito ng shear line. So iba yung pag-iingat din po sa ating mga kababayan, lalo na dito sa Luzon dahil epekto po ng shear line. Pagdating ng Wednesday evening to Thursday evening, yun po, wala na po, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility ito si Bagyong Tino at shear line na po yung magpapaulan dito sa eastern section ng Luzon at inaasahan natin yung 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Aurora at Quezon. Iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dahil posible po ang mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Para naman sa ating storm surge warning, dulot na itong si Bagyong Tino, meron tayong inaasahan na more than 3 meters na daluyong dito sa southeastern at southern portion ng Eastern Samar, western portion ng Samar, eastern portion ng Leyte, eastern portion ng Southern Leyte, Dinagat Islands, Siargao, Burcas, Grande Islands. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin, lalo na po sa mga nakatira sa coastal areas at inaasahan din po natin yung malataas na mga daluyong. So sa ngayon po, sana po nakalikas na po tayo at makinig po tayo sa ating mga local government units. Para naman sa ating gale warning, inaasahan natin makakaranas po ng rough na conditions dito sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa north at eastern section ng Mindanao, gayon din dito sa may ilang bahagi ng Bicol region at dulot ng northeast monsoon, yung gustiness po ng northeast monsoon, makakaranas din ng rough conditions dito po sa may Cagayan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat na delikado po muna pumalaot dito po sa ating mga coastal areas po na ito at huwag po muna tayong pumalaot at makinig po tayo sa ating Coast Guard.
At yan po muna yung update po natin dito sa Baguio City. No? Next update natin ay mamayang 2 a.m. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi at ingat po tayong lahat.